Grabe talaga mga kababayan ang aking future senador, no? Grabe talaga si Congressman Jokno. Nilamon ng buhay ang defense. Yan bang sabi ng mga DDS, no? Nalalamunin ng buhay ang prosecution. Fishing expedition at hindi dapat buksan ang BIR box ni Inday Lustay. Eto na mga kababayan, grabe. Granted na no at pinayagan na ng Senate Impeachment Court ang motion ng prosecution na ipabsabpina na ho ang financial records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio po mga kababayan, kaugnay po sa aligasyon na unexplained wealth, okay? Sa ilalim ng Article 2 ng Article of Impeachment. Siyempre, kasama na po sa financial records yung mga kababayan, yung mga bank records niya, yung AMLAC, BIR records po mga kababayan, no? At itong questionable mga kababayan, 6.7 billion pesos. Di lang po tagumpay ng prosecution, kundi po mga kababayan, no, tagumpay po yan ng sambayanang Pilipino. Sa wakas, granted na. At syempre, granted na rin mga iba't ibang grupos po na nanawagan. Regarding po dyan sa pagbukas no, ng BIR box. Paano ba yung mga DDS, no? Very good day talaga sa prosecution, okay? Sa taong bayan. Ito ay tagumpay na katotohanan, tagumpay ito ng pananagutan, at syempre, no, tagumpay din ito ng impeachment court. Ganun talaga, may mga ilang senador po or impeachment judge, okay? Na kontra po doon sa subpoena sa mga bank records na yan. So, nakita po natin yan, mga kababayan. Grabe, no? Ang aking future senador po, mga kababayan, no? Chill joke, no? Chill na chill lang. Open ang laptop, open yung ballpen, take note, relax lang, chill na chill lang. At ng sinasabi, galing sa utak, at syempre mga kababayan, open notes, may matching. Kaya dapat talaga buksan, just like before, no? Na pabor sa dyan. So next week, God willing, no, bubuksan na yan mga kababayan, at syempre, yung article of impeachment naman na confidential funds ang pag-uusapan mga kababayan. Kaya congratulations po, no, sa taong bayan, okay? At sa ating prosecution mga kababayan. Kaya panalo po dito ang taong bayan. Ikaw kabayan, ano masasabi niyo po rito? At sa aking future senador. Hi Kong, magandang hapon. So may tanong po ating mga kababayan. So kailangan po talaga ba isabpina ang BIR and yung mga bank accounts records po? So ano masasabi niyo po? Kailangan if you want to have a clearer picture kung ano nga yung status or wealth ng ating Vice President. Kasi it's important to know kung tama ba or nag-reflective ba sa SALN na sinasubmit niya yearly yung ano din yung pondo sa bangko. So that's very important. So yung kung ang ano po, sinasabi nilang fishing expedition ko. So ano masasabi niyo po kanina na sabi ng defense po? Hindi naman to fishing expedition di ba? Klaro naman po sa Committee on Justice na hearing na sinabi ng AMLAC na itong amounts ang mga pumasok sa accounts ng ating Vice President. So, yun pa lang na basis may duda ka na may unexplained wealth talaga kasi hindi nag-reflect sa SALN niya kung ano yung mga sinabi din ng AMLAC. Right. So, kung magpo-proceed ba ito without the BIR box na ma-open or hindi po? Magpo-proceed naman, but we want the BIR tax records because para nga mas makita natin yung clearer picture ko exactly ano yung financial status ng ating Vice President. Opo. So regarding naman bukas Kong, kasi nandun daw po si NBI Director Melvin Matibag. So ano pong maasahan ng ating mga kababayan po dyan? Well, ang sasabihin siguro ni Melvin Matibag, kasi di ba he's been referred to by Attorney Lotoc and Attorney Agent Calilong na may mga ibang investigasyon pa na ang mas may nakaalam is yung director nila mismo. Kasi na-combine na po yung investigation ng cyber tsaka yung ginawa ni Attorney ni Calilong para sa parang mas comprehensive na investigation report. So yun ang I think will be the gist of the testimony of NBI Director Matibag. So may nagsasabi din mga taong bayan Kong, lalo na mga supporters ng mga Duterte na parang pinopolitika na lang daw sila.
Parang pinopolitika lang daw ito mga For me, impeachment for me, trial. Opo. tapos na yung political side Ah. Naboto na, it's already here. Yes. And this is the trial portion na. So tapos na ang politika dito. It's now presenting your evidence or defending her as the case may be. No? So wala nang politika dito. As you can see, ang Yes, presentation ng evidence, factual na, legal na, wala nang politika. Right. Kung can you question the consistency of Senator Alan Peter Cayetano and Senator Pia Cayetano? Can you remember during the time of impeachment ni Corona, nag-yes din sila for the records ni former Chief Justice. Then now, parang kinokontra nila. Hindi naman siguro sa kinukontra, but to state it properly, no? Yung kay Corona nga, yung kahit opening, which was done years before he became Chief Justice, yung pagbili ng properties were years before he became Chief Justice, pinakuha nga nila, di ba? So dapat, what's good for Corona should also be good for the Vice President here. So kung pwedeng tingnan yun prior to the impeachable office, pwede din tingnan kung now that you're holding the impeachable office. So can it be a question for the consistency of the two senators? They voted yes during that time. Well, I do not want to put a label to whatever they're doing now, no? But I really hope that it's for true accountability pa rin. Alright, thank you. Thank you. Para si Kong Zia. Kong Zia, hello po, magandang hapon. Magandang hapon. Alright, so nandito tayo ngayon sa Senado. So ano ang ine-expect po natin ngayon? Kasi marami na pong iba't ibang grupo nagsasabi po na i-open ang mga BIR box. And nakita po natin sa last kahapon, nagsabi din po ang University of the Philippines na Student Council po na dapat buksan na rin ang BIR box. So ano masasabi niyo po ngayon? At issue ngayon. Nakikiisa tayo sa kanilang panawagan dahil very simple lang man ang gusto ng taong bayan, di ba? Katotohanan. So, the only way na makita natin ang katotohanan at parang korte, masuri din nila yung mga ebidensya ay ma-secure ng korte itong mga documents na to, no? Yung pinapasupina natin sa kanila. So, kami nakikiisa at nagpapasalamat sa panawagan ng taong bayan. Kasi yun naman din talaga ang gusto ng House Prosecution Panel. No? Yung katotohanan. Pananagutan at katotohanan, hindi mo po pwede kasing pag-ibahin yun. No? Magkasama talaga yun. Opo, Kong. So, ngayon po ba, pwede siyang mag-ongoing without the BIR box na open? Ay, hindi, kasi kailangan mo rin supina eh. Kaya ito, may nag-oral argument kasi Opo. ang korte ang magbibigay ng supina para ma-secure itong mga nire-request natin na mga financial documents mula AMLA, bank records, BIR, no? Pati rin para ibangga natin doon sa salin niya para ma-determine ng korte kung talagang legal at yung Opo. lawful na income niya. So ano masasabi natin na sumagot yung defense dahil daw pag binuksan parang fishing expedition daw, Kong. So ano masasabi niyo po doon? Una, naka-identify naman kung anong kailangan natin, di ba? Anong gusto natin na makita ng impeachment court. Hindi naman ito yung proseso na hindi alam kung anong gusto, tsaka mo lang malalaman kung anong gusto niya pag nandoon ng lahat-lahat ng mga dokumento nila. Ito kasi specified eh. Opo. Anong target natin, anong purpose ton, di ba? Para makita natin kasi mayroong ang allegation of unexplained wealth. So paano mo explain ng unexplained wealth kung hindi ka wala kang basihan, i-unexplain nga eh, di ba? So targeted naman yung hinihingi natin sa korte na issuean itong mga specific documents na to. So paano mo sasabihin na fishing expedition kung kumbaga kung titingnan mo is may catch basin na sa isda. Kailangan mo lang talagang makita kung ano yung klaseng isda ito. So kumbaga, yung House of Representatives, meron na talaga na mga records. Yeah, so bali yun. Ang may records kasi ang mga ahensya, no? Silang may hawak ng record na to. Kasi public officer ang pinag-usapan natin, ng Vice President, public officer naman yun, hindi naman private individual yan. So, sinasabi naman sa Saligang Batas, pag public officer ka, kailangan mo talaga may full disclosure. Kaya nga every now and then, every year, nagsasubmit ka ng salin mo eh, di ba? So, titingnan natin kasi base doon sa dokumento ng AMLA, merong mga suspicious transactions, di ba? Sinasabi nga, 6 billion. Opo. Compare mo doon sa dineclare lang niya, which is 80 million lang ata sa salin niya. So, ang laking diferensya. So, para makita ng korte kung tama ba itong allegation, kung may dokumento ba, o meron ba talagang pinahawakan ng gobyerno, mas maigi na ang korte, makita nila yan. Kasi, paano naman din sila mag-decide kung Yes, po. hindi nila alam kung ano yung pagdesisyon nila kasi wala silang nakikitang ebidensya.
Alright. So, ngayon kong excited yung ating mga kababayan. Dahil in-announce nga po si NBI Director Melvin Matibag na mag-witness. So, ano kayo maaasahan po ng ating mga kababayan po dyan? Bali, bukas na po yung kong. Wag nilang i-miss out yung Opo. testimony ni Melvin. Maraming fireworks. Nako. Parang pasabog yan si Attorney Melvin Oo. Matibag, Director. So, yun. Basta antabayanan nila yung magiging testimonya ni NBI Director Melvin Matibag. You don't wanna miss it. Maraming pwedeng mga explosive revelation and sa kanyang testimonya bukas. Alright. Thank Okay. you, Kong Zia. Thank you, Alright. thank you, Salamat po.